Hinamak na manugang. Kabanata 821. Jane, nagningning ang mga mata ni Helena at agad itong umiling, "My daughter is already married." Sinabi ni Shu Chun, "Paano kung may asawa na siya? Hindi tulad ng hindi tayo maaaring magdiborsyo. Ito ay isang pagkakataon, pagkatapos nito, wala nang mga tindahan, kung makikinig ka sa akin, bibigyan kita nitong singsing na diamante." Habang nagsasalita siya, hinubad niya ang diamond ring at inilagay sa mesa. Napatingin si Helena sa diamond ring sa mesa at biglang nayanig ang puso niya. Kahit na si Alex Dixon ay kamag-anak sa Dixon family at hindi maaaring magmana ng Dixon family, hindi niya maaaring magmana ng marami sa ari-arian ng pamilya. Ngunit maging ang bagong asawa ni Helena ay napakayaman, saka hindi kaya mas mayaman pa ang amo ng asawa niya. Sa oras na yun, hindi magiging problema para sa kanya ang makakuha ng ilang daang milyon. Pumasok si Albert Lewis mula sa labas ng bahay, nang makita niya si Shu Chun. Agad niyang sinabing hindi nasisiyahan, "Bakit ka nandito? Lumabas ka kaagad." Pumunta siya sa akin dahil sa kabaitan niya at nagdala pa siya ng regalo. "Bakit ang dami mong sinasabi?" Nagmura si Helena at itinulak siya sa itaas. Then itulak si Albert Lewis palayo. Sabi na tumingin si Helena kay Shu Chun, "Ngunit kahit hiwalayan na ang anak ko, buntis pa rin siya ngayon." Simple lang di ba? Nanginginig ang kamay ni Shu Chun at naglabas ng isang bag ng gamot, "Ay abort mo lang." Ano, laking gulat ni Helena kaya agad siyang napatayo. Kahit na kinasusuklaman niya si Alex Dixon, hindi niya ginustong magpalaglag ang kanyang anak. Hindi inisip ni Shu Chun na ito ay isang malaking bagay at sinabi habang naglalabas ng usok na singsing, "Kung hindi ka magpapalaglag, kapag ipinanganak ang bata, wala nang magnanais sa iyong anak na babae." Ang mga salitang ito ay nagpagulong-gulong kay Helena. Hindi niya kailanman ginusto ang kanyang anak na babae ay magsilang ng isang bata para kay Alex Dixon at umaasa na silang dalawa ay magdiborsyo. Ngayon ay isang magandang pagkakataon. Bahagyang ngumiti si Shu Chun at ibinuhos ang pulbos sa tasa. "Don't worry, this medicine is seamless, kahit pumunta tayo sa ospital, hindi natin malalaman." Ako, pag-iisipan ko ulit. Hindi mapakali si Helena. Sa isang banda, gusto niyang magpakasal ang kanyang anak sa isang mayamang lalaki. Sa kabilang banda, gusto niyang maging biological daughter niya ang kanyang anak. Wala siyang magawa sa kanya. Nagdala si Ang Shanming ng isang plato ng prutas at lumabas ng kusina. Mula nang muntik ng kunin ni Mark Lewis si Jane Lewis sa huling pagkakataon, inayos siya ni Alex Dixon na pumunta sa villa at protektahan si Jane Lewis bilang bodyguard. Sa anumang kaso, sa villa, mayroon pa ring higit sa 100 bodyguard sa villa, kaya walang pakialam si Helena. Noon pa man ay tinatrato niya ang mga bodyguard bilang mga katulong at hindi man lang makilala ang ilan sa kanila. Naiinis siyang makipag-usap sa kanila. Inilapag ni Ang Shanming ang mga prutas sa mesa at tumalikod para umalis. "Medyo mataktika ka." Tuma-NGO si Helena na may kasiyahan. Hindi niya akalain na bodyguard na ito ay may matalas na mata. Marunong siyang pumutol ng prutas para maaliw ang mga bisita. Gayunpaman, ang pagtingin sa mga prutas sa mesa, lahat sila ay mga mani at prutas. Ang ganitong uri ng mamahaling prutas, isinumpa ni Helena sa kanyang puso. Sa ilang sandali, dapat niyang iprito ang bodyguard na ito. Ang lahat ng ito ay binili niya at naka-freeze sa refrigerator para makakain niya. Gumamit talaga ang tanggang bodyguard na ito ng mataas na presyo ng mga prutas para aliwin ang mga bisita at sinunog ang kanyang pera. Sa sandaling ito, lumabas si Jane Lewis sa kwarto. Nang makita niya si Shu Chun, nanlamig kaagad ang kanyang mukha. Si Shu Chun naman ay kumilos na parang pamilyar sa kanya at nakangiting bumati, "Jane, maganda ka ba kanina?" Hindi pinansin ni Jane Lewis si Shu Chun at nakakunot ang noo habang sinasabi kay Helena, "Nay, bakit may tagalabas sa bahay?" Natarante si Helena at mabilis na sumagot, "Nagpakasal ang tiyahin mo sa isang mayamang tao sa ibang bansa at ngayon ay babalik siya sa Yan Capital para makita tayo." Ano ang kinalaman ng pagpapakasal sa isang mayaman sa ating pamilya? Walang pakialam na sinabi ni Jane Lewis, hindi siya mula sa pamilya Shu o hindi rin sa pamilyang Lewis. "Anak, bakit ka nagsasalita ng ganyan?" Hindi alam ni Helena kung ano ang nangyayari. Ngunit kahit papaano ay sinimulan niyang tanggapin ang kanyang anak. "Ayos lang, nagkaroon kami ni Jane ng hindi nila pagkakaunawaan sa nakaraan.
ngumiti si Shu Chun at ikinaway ang kanyang kamay. Pero nakaraan na ang lahat, kakabalikan ko lang para makita ang mga tao ng Shu family. Habang nagsasalita siya, natural niyang pinulot ang tasa ng tubig sa mesa. Jane, nauuhaw ka ba? Halika at uminom ng tubig. Hindi na kailangan, malamig na sabi ni Jane Lewis. Wala siyang magandang impresyon kay Shu Chun. Nang matapos ay tumalikod na siya at lumabas ng pinto, ayaw niyang makasama si Shu Chun. Sa oras na ito, si Shu Chun ay nagdala ng isang tasa ng tubig at hinabol siya. Hinayla siya nito at ngumiti. Jane, kasalanan ko dati, sobrang nanghihinayang ako noong nasa ibang bansa ako. This time, pumunta ako dito para humingi ng tawad sa pamilya mo. Hindi ko inaasahan ang pagpapatawad mo. Simula ngayon, mag-i-migrate din ako at maninirahan sa ibang bansa sa loob ng mahabang panahon. Sinabi rin ni Helena mula sa gilid, ang iyong titahi ay espesyal na pumunta sa iyo sa oras na ito. Saglit na nag-alinlangan si Jane Lewis. Talagang hindi niya gusto si Shu Chun ngunit marami nang sinabi ang kabilang partido at gusto na ring umalis kay Yan Xia. Kaya't maaari lamang kunin ni Jane Lewis ang tasa at inumin ang tubig sa isang lagok. Tita Chun, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan, hanggat magbago ka muli. Kapag bumalik ka sa bansa sa hinaharap, tatanggapin ka pa rin ng pamilya Shu na bumisita. Ang puso ni Jane Lewis ay mabait at hindi kayang tanggihan si Shu Chun. Gayunpaman, sinabi niya ang salitang bisitahin at hindi pa rin tinatanggap si Shu Chun pabalik sa Shu family. Umupo sa gilid si Helena, ang kanyang mukha ay salit-salit sa pagitan ng berde at puti. Nakita niya ang kanyang anak na babae na uminom ng tubig na nilagyan ng gamot at nakatali sa gilid. Ngayon pa lang ay halos gusto na niyang pigilan ang kanyang anak, ngunit sa huli, pinigilan niya ang kanyang mga salita. Patuloy na inaaliw ni Helena ang sarili sa kanyang puso, ginagawa niya ito para sa ikabubuti ng kanyang anak at ipinalaglag ang bata, kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataon na hayaan si Shu Chun na magpakilala ng isang mayamang lalaki. Ano ang pakinabang ng pagsunod kay Alex Dixon, ang basurang ito, kahit gaano pa siya kay Aman, maihahalin tulad ba siya sa isang mayaman sa ibayong dagat? Tuwang-tuwa din si Shu Chun at hindi niya maisara ang kanyang bibig, isang nakakalaso na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Hanggat natapos ang misyon, hindi lamang siya makakakuha ng malaking halaga ng pera, makakabalik din siya sa ulo ng pamilya ng Shu at maging isang ginang muli. Habang ang dalawa sa kanila ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga, bawat isa ay may kanya-kanyang lihim na motibo. Klang, biglang may sumipa sa pinto. Pumasok si Alex Dixon na may malungkot na mukha, puno ng pagpatay sa kanyang katawan. Alex, ikaw, bago matapos ni Jane Lewis ang kanyang tanong, si Alex Dixon ay humakbang pasulong at inagaw ang basong-baso sa kanyang kamay at binasag ito sa lupa. Clang! Ang basong-baso ay nabasag sa mga piraso. 4. Isang malakas na tunog ang ikinagulat ni Helena at Shu Chun sa puntong pareho silang nanginginig. Natatakot pa rin ang puso ni Shu Chun at pinilit niyang kumalma. Helena, aalis muna ako. Sige, papaalisin na kita. Nakonsensya rin si Helena. Iniwas niya ang tingin ni Alex Dixon at naglakad papunta sa pinto. Nang buksan ni Shu Chun ang pinto, marahas na sumipa si Alex Dixon at diretsyong sinipa ang pinto. Gusto mong umalis, may ginawa ka bang mali at gusto mong tumakas? Ang mga salitang ito ay nagmula sa mga puwang sa pagitan ng kanyang mga ngipin at nagdadala ng lamig. Sa sobrang takot ni Shu Chun ay muntik na siyang bumagsak sa lupa, nagmamadali niyang sinabi, Alex Dixon, tumabi ka kaagad, gusto kong pumunta sa ibang bansa, kung hindi ako aalis kaagad, madidelay ko ang flight. Hehe, isang bastos na biyahe, hinawakan ni Alex Dixon ang buhok ni Shu Chun at sinipa siya ng malakas. Sinipa niya si Shu Chun ng ilang hakbang at napasigaw sa sakit nang bumagsak ito sa lupa. Ang kanyang biglaang pag-atake ay ikinagulat ng lahat ng tao sa silid. Si Jane Lewis ay may gulat din, pumunta siya sa harap at sinabing, Alex, dumating si Shu Chun para magpaalam sa amin, pupunta siya sa ibang bansa. Asawa, niloko ka nitong babaeng makamandag, ang mukha ni Alex Dixon ay malamig at ang kanyang mga mata ay nagpahayag ng pagpatay sa layunin habang sinulyapan niya si Shu Chun. Pumunta siya sa pinto para lasunin ka. Ano? Natigilan si Jane Lewis. Natakot din si Helena hanggang sa naging berde ang mukha niya. Alex Dixon, anong kalokohan ang pinagsasabi mo?
Kabanata 822 and you, biglang sigaw ni Alex Dixon at hinawakan ang braso ni Helena, malamig niyang sabi, anak mo si Jane, gusto mo pa siyang saktan, nakakabaliw ito. Ikaw, anong sabi mo, ewan ko ba? Nagpanik si Helena na parang pasang nangungulit. Hindi niya maintindihan kung paano nalaman ni Alex Dixon ang tungkol sa pagsasabuatan sa pagitan nila Shu Chun. Ayaw mo pa ring aminin, ngumisi si Alex Dixon, it's fine, I will let everyone see the evidence. Pagkasabi nito ay agad siyang tumawag ng bodyguard at binuksan ang TV. Pagkabukas pa lang niya ng TV ay may nagpapapagad sa screen, maging ang tunog ay malinaw na narinig. Sa screen, kinukumbinsi ni Shu Chun si Helena na bigyan si Jane Lewis ng gamot sa pagpapalaglag para makahanap siya ng mayaman na babae para kay Jane Lewis. Nang makita ang tagpong ito, namutla ang mukha ni Jane Lewis na parang tinamaan ng kidlat. Hindi niya napigil ang takpan ng dalawang kamay ang bibig at agad na bumagsak ang mga luha sa kanyang mukha. Hindi siya makapaniwala, ang kanyang sariling biolohikal na ina ay talagang nakipagsabuatan kay Shu Chun upang saktan ng bata sa kanyang sinapupunan. Walang magawa si Jane Lewis habang iniinom ni Shu Chun ang tasa, hindi huminto si Helena at walang magawang pinanood habang dinadala ni Shu Chun ang gamot sa kanyang sarili, nakaupo pa rin si Shu Chun sa tabi. Pakiramdam niya ay parang may pinuputol na kutsilyo sa kanyang puso. Hindi niya akalain na talagang makikipagsanib puwersa ang kanyang malapit na ina sa mga tagalabas para saktan siya. Nang makitang wala siyang alam, ininom niya ang baso ng tubig na nilagyan ng gamot, hindi na nakayanan ni Jane Lewis. Ma, bakit mo ginawa ito? Umiyak si Jane Lewis at sumigaw ng matinis. Plop, sa sobrang takot ni Helena ay namutla ang kanyang mukha at agad siyang napaupo sa lupa. Paano ito naging posible? Saan nakuha ng basurang ito ang video? Malamig ang mukha ni Alex Dixon, sabi niya na may pagtatampo na mukha, nakalimutan mo na ba? Last time, sabi ko palalakasan ko ang security ng villa, so I added another set of surveillance. Mula noong huling beses na nagdala si Mark Lewis ng mga tao upang basagin ang villa at sinubukang kaladkarin si Jane Lewis palayo, napagtanto niya ang kanyang kapabayaan nang siya ay bumalik at pinataas ang seguridad. Bukod dito, nag-install din siya ng isang set ng pinaka-advanced na pinhole monitoring equipment sa loob at labas ng villa. Si Helena ay lumalabas upang maglaro ng mahjong araw-araw pagkatapos niyang mabusog, kaya syempre hindi niya alam. Ang pinakabagong monitoring app na ito ay makikita rin sa telepono. Syempre, si Alex Dixon lang ang nakakakita. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Shu Chun na palihim na pumasok sa villa nang pumunta siya para bumili ng mga grocery ngayon, hinikayat pa niya si Helena na ay droga ang kanyang asawa. Sa pagtingin sa malaking screen, si Shu Chun ay agad na bumagsak sa lupa sa takot, halos hindi na siya mapigil sa takot at hingal na hingal sa takot. Sinubukan niyang aliwin ang sarili sa kanyang puso. Mabuti naman, sa anumang kaso, hindi siya matatalo ni Alex Dixon hanggang mamatay. Sa karamihan, siya ay bubugbugin niya. Ano ang dapat katakutin? Anyway, nakainom na si Jane Lewis ng gamot at naging matagumpay ito. Nakatanggap siya ng pambubugbog kapalit ng kayamanan, at muli siyang naging patriarch ng Shu family. Sulit ang pambubugbog na ito, sa pag-iisip nito, muling hinayla ni Shu Chun ang sarili, she glared at Alex Dixon and shouted, so what if I drugged him? It's all your fault. Ikaw ang naging dahilan ng pagkasira ng pamilya ko at ako ay mahirap, kung may kakayahan ka, patayin mo ako, kung anuman, Sayan Capital, kung papatayin mo ako, kailangan mong makulong. Talaga, si Alex Dixon ay nagsisiwalat ng isang masasamang pagngisi, kung gayon maaari mong subukan. Nang matapos siyang magsalita ay agad siyang nag-gesture sa bintana. May sumipol sa labas ng bintana, at ilang maliliit na itim na ahas ang dumausdos. May mga ahas. Sa sobrang takot ni Shu Chun ay nanlambot ang buong katawan niya. Tumayo siya at gustong tumakbo. Ngunit saktong paghakbang niya, hinawakan ni Alex Dixon ang kwelyo niya mula sa likod at walang kagalang-galang na sinampal. Sumigaw si Shu Chun at bumagsak sa lupa, sinamantala ng ilang maliliit na ahas na lumangoy at mabilis na lumangoy sa ilalim ng kanyang palda. Sa isang iglap, ang buong katawan ni Shu Chun ay biglang nanginginig. At pagkatapos ay nagpakawala siya ng sunod-sunod na malungkot na alulong na parang mga baboy na kinakatay.
Ang nakakakilabot na sigaw na ito ay nagpapalpitate sa puso ni Helena nang marinig niya ito. Nanginginig siya at nagtanong, nakagat siya ng ahas. Siyempre hindi, lumingon si Alex Dixon at ngumiti sa kanya. Makahulog ang sabi niya. Masyadong madali ang pagkagat sa kanya ng ilang beses, dapat ay nakapasok na ito sa katawan niya. Parang nabaliw si Shu Chun, napasigaw siya at gumulong-gulong sa lupa, hinihimas ang tiyan. Gayunpaman, ang maliit na ahas ay pumasok sa ilalim ng kanyang palda at hindi na muling lumabas. Malamig ang mukha ni Alex Dixon, inutusan niya si Ding Ching na ilagay ang maliliit na ahas na ito sa labas ng bintana. Hindi nila kakagatan si Shu Chun, sa halip, dumaan sila sa isang butas sa ilalim ng kanyang palda at pumasok sa kanyang katawan. Dahil gusto ni Shu Chun na guluhin ang tiyan ng kanyang asawa, bibigyan niya ito ng ngipin para sa isang ngipin. Sobrang sakit, tulong, tinakpan ni Shu Chun ang kanyang tiyan at napaungol, ang sakit ay nagpatulo sa kanyang ilong at luha, ngunit ang takot sa kanyang puso ay hindi may larawan sa mga salita. Ilang malamig at madulas na ulupong ang gumapang sa kanyang tiyan at gumapang pa sa paligid, ang pag-iisip lamang tungkol sa sitwasyong ito ay naging sanhi ng pag-goosebump ng mga tao sa buong katawan. Malamig na sinabi ni Alex Dixon, kung gagapang ka ngayon sa ospital, malamang na mailigtas mo ang iyong buhay bago mag-drill ang mga ulupong sa iyong tiyan. Nagmamadaling tiniis ni Shu Chun ang sakit at nagmamadaling lumabas. Pagkatayo pa lang niya, biglang lumitaw ang figure ni Ang Shanming sa pintuan, sinipa siya nito sa lupa at malamig na sumigaw. Sinabi sa iyo ni boss na gumapang ka palabas, ngunit hindi kanya pinakawalan. Paulit-ulit na umiyak si Shu Chun, wala siyang choice kundi gumapang sa lupa at gumapang papunta sa pinto. Sa pagkakataong ito, muling tumalikod si Alex Dixon at malamig na tinitigan si Helena. Natakot na si Helena sa eksenang kanina lang at nagtanong sa nanginginig na boses, "Ikaw, anong gusto mong gawin?" Hindi pa niya ito nakita noon, si Alex Dixon ay may nakakatakot na iba sa kanya. Siya ay tulad ng isang ganap na naiibang tao mula sa basura mula sa dati. Hubby, dalhin mo ako sa ospital. Umiiyak na sabi ni Jane Lewis at sumugod, maluha-luha ang mukha niya. Hindi niya maintindihan, natapos ko na ang gamot, ano ang dapat kong gawin, wala na ang anak natin. Nang maisip niya ang sanggol sa kanyang tiyan na malapit nang mamatay sa lason, naramdaman ni Jane Lewis na parang may kutsilyong pumipihit sa kanyang puso. Kung wala na sila ng anak ni Alex Dixon, ayaw na rin niyang mabuhay. Marahang niyakap ni Alex Dixon ang asawa at ginamit ang mga kamay nito para panasan ang mga luha sa mukha nito. Mahina niyang sinabi, "Huwag kang matakot, mabuti naman ang bata sa sinapupunan." Paano ito posible? Ininom ko ang lahat ng gamot, napakamot ng ulo si Jane Lewis. Nakita niya ng sarili niyang mga mata si Shu Chun na gamot, at hindi siya nag-alinlangan na nainom niya ang lahat ng gamot. Ang tasa ng tubig na yun ay pinalitan ko na, sabi ni Alex Dixon. Ano, napaangat ng ulo si Jane Lewis sa gulat, puno pa rin ng luha ang mukha niya. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Ang Shanming at magalang na yumuko, "Madam, noong binigyan kita ng mga prutas ngayon, pinalitan ko na ang mga tasa." Nakatanggap siya ng tawag mula kay Alex Dixon mula sa palengke ng gulay at agad na pumunta sa sala para bitbitin ang mga prutas, mabilis niyang pinalitan ang mga tasa. Ang cultivation base ni Ang Shanming ay umabot na sa kalagitnaan ng foundation establishment stage. Gusto niyang palitan ang tasa ng tubig, ngunit ang kanyang pamamaraan ay napakabilis, sina Shu Chun at Shu Chun, ang dalawang ordinaryong babaeng nasa katanghaliang gulang, hindi nila ito makita. Talaga, natigilan si Jane Lewis at agad na humagalpak ng tawa, inihagis niya ang sarili sa mga bisig ni Alex Dixon at napaiyak sa tuwa. Siyempre totoo, ngumiti si Alex Dixon at Tuma NGO, nang makitang umiiyak sa kalungkutan ang kanyang asawa, hindi lang sakit sa puso ang naramdaman niya, ngunit nakaramdam din siya ng hindi maipaliwanag na galit, hindi niya akalain na ganito pala kalupit si Helena, gusto pa niyang saktan ang anak niya, kung hindi niya nakita ang surveillance camera, natakot siya na baka hindi na mailigtas ngayon ang anak sa sinapupunan ng kanyang asawa. Kabanata 823 Marahang tinapat ni Alex Dixon ang likod ng asawa para aliwin ito. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan si Helena. Ang kanyang mga mata ay malamig hanggang sa buto. Nang marinig niyang pinalitan na ang gamot,
Nakahinga ng maluwag si Helena. Pinilit niyang maging kalmado at magalit. Ayos lang basta ayos lang. Bakit mo nilagay ang ahas sa villa? Natakot ako. Kung gagawin mo ulit ang ganitong bagay sa hinaharap, hindi kita mapapatawad. Bigyan mo siya ng gamot. Malamig na sabi ni Alex Dixon. Anong gamot? Nasa kalagitnaan ng pagmumura si Helena nang bigla siyang natigilan at napatingala sa gulat. Sinabi ni Alex Dixon ang bawat salita, ito ang gamot na binalak ni Shu Chun na ibigay sa aking asawa. Biglang nabalisa ang buong katawan ni Helena at hindi niya namamalayan na tumingin sa tea table. May 3 tasa ng tubig sa mesa ng tsaa, uminom si Jane Lewis ng 1 tasa at may natitira pang 2 tasa. Sa 2 tasang tubig na ito, ang isa sa mga ito ay dapat na lason. Sa oras na ito, pumasok si Albert Lewis mula sa labas ng pinto, hinawakan niya ang 1 kahon ng mansanas sa kanyang kamay at masayang sinabi, bumili ako ng 1 kahon ng mansanas para sa aking anak na babae upang mapunan muli ang kanyang kalusugan. Narinig ko na ang pagkain ng mansanas ay mabuti para sa mga buntis na babae. Hobby, agad na nagpakawala ng matinis na sigaw ni Helena at sinuntok siya. Anong nangyayari? Natigilan din si Albert Lewis. Si Alex Dixon ay gumawa ng kilos kay Ang Shanming, agad namang humakbang ang huli at maikling sinabi sa kanya ang nangyari. Nagkaroon ng kahulugan, ang mansanas na nasa kamay ni Albert Lewis ay nahulog sa lupa. Bigla siyang lumingon at sa sobrang galit ay nanginginig ang buong katawan, sigaw niya kay Helena. Helena, ay hindi ko sinasadya, natakot din si Helena at sinabi sa nanginginig na boses, I just want to find a better home for my daughter. Ano ang kinabukasan niya sa pagpasok sa basurang ito? Hindi naman siya, tagapagmana ng Dixon family. Hindi talaga makayanan ni Albert Lewis na nakikinig at sa sobrang galit ay binigyan niya ito ng isang malakas na sampal. Tinakpan ni Helena ang mukha niya, nasampal siya at nahulog sa sofa, may nagbabagang sakit sa mukha niya. Sa sobrang galit niya ay tumalon siya at itinapon ang sarili kay Albert Lewis habang inilalabas ang kanyang mga pangil at itinaas ang kanyang mga kuko. Kahit maglakas loob kang saktan ako. Karaniwan, si Albert Lewis ay isang tahimik na tao na palaging nasa kanyang awa, hindi niya akalain na maglalakas loob itong saktan siya ngayon. Akmang sasampalin ni Helena si Albert Lewis, muli siyang sinampal ni Albert Lewis dahilan para matamba si Helena sa lupa. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay alam na ni Helena kung gaano siya kalakas, nanginginig siya sa lupa at sumigaw, wala akong ginawang masama, ano ang masama kung ang isang anak na babae ay nagpakasal sa isang mayamang tao mula sa ibang bansa? Mayamang tao, malamig na umungol si Alex Dixon, yumuko siya at kinuha ang pink na diamond ring na iniwan ni Shu Chun sa mesa at inihagis ito sa lupa sa harap ni Helena. Sa isang light throw lang, nabasag agad ang diamond ring sa ilang piraso. Baso, natigilan si Helena at agad na nabaliw sa galit, Old shrew, you actually dare to use a fake diamond ring to trick me. Hindi lang salamin ang diamond ring, gawa rin ito sa salamin, nang bumagsak ang singsing na diamante, ipinakita nito ang tansong pundasyon nito. Pera, maya-maya, mamamatay ka sa pera, galit na galit si Albert Lewis. Tinuro niya si Helena at umungol. Si Helena ay nakaramdam ng panghihinayang at puot, bumagsak siya sa lupa, umiyak siya ng malakas. Hindi niya pinagsisihan ang paggamit ng droga, sa halip, pinagsisihan niya na nagkamali siya ng panghuhusga at hindi niya nakita na si Shu Chun ay talagang isang mahirap na tao, gumamit pa siya ng peking singsing na diamante para dayain ang sarili. Ngayon, hindi lang niya pinainom ang kanyang anak na babae ng gamot, ni isang sentimo ng mga hindi niya nakuha. Lumingon si Alex Dixon at gumawa ng gesture kay Ang Shanming. Humakbang si Ang Shanming at hinawakan ng isang kamay ang buhok ni Helena, sa kabilang kamay, dinampot niya ang tasa sa mesa at pinilit itong inumin ni Helena. Kung tutuusin, asawa niya ito, biglang nakaramdam ng kaba si Albert Lewis at mabilis na tumingin kay Alex Dixon. Pero bago pa siya makapagsalita, malamig na sinabi ni Alex Dixon, Tay, huwag kang makialam sa bagay na ito, kung hindi, lalo na't magdurusa si Helena. Habang nagsasalita siya, nagbuhos na si Ang Shanming ng 2 baso ng tubig sa lalamunan ni Helena na parang pato. Nabulunan at walang tigil ang pag-ubo ni Helena habang umiiyak siya ng malakas. Mamamatay ako, bilis, iligtas mo ako. Nakahiga siya sa lupa,
umiiyak at sumisigaw. Sa sobrang takot ay muntik na niyang maiihi ang sarili, siya ay nasa gulat. Balisa rin si Albert Lewis. Mabilis niyang tanong, Alex, uminom siya ng lason, malalagay ba sa panganib ang buhay niya? Ito ay gamot sa pagpapalaglag, hindi buntis si Helena, paano siya mamamatay? Malamig na sabi ni Alex Dixon, ang sakit ng tiyan niya sa loob ng 7 o 8 araw, sobrang sakit kaya hindi na siya makalakad. Ang ordinaryong gamot sa pagpapalaglag ay walang ganitong uri ng nakapagpapagaling na epekto. Ang dami ng gamot na ibinigay ni Shu Chun sa kanyang asawa ay 10 beses. Ito rin ang dahilan kung bakit niya pinatibay ang kanyang puso at hinayaan ang ahas na pumasok sa tiyan ni Shu Chun. Ang gayong makamandag na babae ay hindi madaling pakawalan. Mabilis ding kumilos si Helena na nakahandusay sa lupa, napahawak siya sa tiyan niya at napasigaw sa sakit, luha at uhog ay bumulwak ng ligaw. Siya ay karaniwang namumuhay ng isang layaw na buhay. Ngayon, parang may kutsilyong pumulupot sa tiyan niya, napakasakit na tila tinadtad ang mga laman loob niya. Hindi pa naranasan ni Helena ang ganitong uri ng sakit. Nakahiga siya sa lupa at patuloy na umuungol at gulong. Helena, kung pupunta ka sa ospital para maghugas ng tiyan mo ngayon, baka hindi ka maghirap ng ilang araw, malamig na sabi ni Alex Dixon. Matapos sabihin yun, wala na siyang pakialam kay Helena at ay nalalayan niya si Jane Lewis pabalik sa kwarto. Tumingin si Jane Lewis kay Helena, pagkatapos ay tumalikod at naglakad kasama si Alex Dixon, puno ng disappointment ang mga mata niya. Kung ikukumpara sa sakit ng kanyang katawan, mas lalo siyang nakaramdam ng lungkot sa kanyang puso. Ang kanyang biolohikal na ina ay talagang nagdroga sa kanya, ito ang nagpahirap kay Jane Lewis na tanggapin. Tinulungan ni Alex Dixon si Jane Lewis pabalik sa kanyang silid at hinayaan siyang humiga sa kama upang magpahinga. Alex, bakit ginawa ito ni nanay? Nabulunan si Jane Lewis at sinabi, 2 linya ng luha ang muling dumausdos sa kanyang mukha. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at hindi umimik. Hindi man siya kontento kay Helena, hindi siya magrereklamo sa harap ng asawa. Sapat na ang nagawa mo para sa pamilya, bakit hindi pa rin nakontento si nanay sa'yo? Ginamit ni Jane Lewis ang likod ng kanyang kamay para panasan ang kanyang mga luha. Hindi niya kailangan si Alex Dixon para magsabi ng kahit ano, alam niya kung bakit ginawa ito ni Helena. Gusto lang niyang hiwalayan si Alex Dixon para makahanap siya ng mayaman na asawa para sa kanya. Umupo si Alex Dixon sa tabi ng kama at sinabi, siguro ito ay likas sa tao, hindi sapat ang kasakiman para lamunin ng isang elepante. Nag-alinlangan siya sa kanyang puso, iniisip kung hindi ba niya ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Ang nangyari ngayon ay dahil hindi nasisiyahan si Helena sa kasalukuyang sitwasyon. Kung alam ni Helena na siya ang third young master ng Dixon clan, ang tagapagmana ng Dixon family na may lehitimong bloodline, malamang na matutuwa siya na makakasama niya si Jane Lewis. Tulad ng ginawa ni Alex Dixon sa kanyang isip at malapit nang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Umalingaw-ngaw ang umiiyak na boses ni Jane Lewis. Ayokong mag-asawa ng mayaman, at ayokong maging mayaman, gusto lang kitang makasama at mamuhay ng normal. Nang makarating sa bibig ni Alex Dixon ang mga salita, nilunok niya ito pabalik sa oras. Sa oras na ito, hindi niya mailantad ang kanyang sarili, kung alam ng asawa niya na siya ang tagapagmana ng Dixon family at patuloy na nagsisinungaling sa kanya, mas lalo siyang magalit, hindi ito makakabuti sa fetus sa kanyang sinapupunan. Sa pag-iisip nito, napabuntong hininga na lamang si Alex Dixon sa kanyang puso, niyakap niya si Jane Lewis at sinabing, asawa, huwag kang mag-alala, balang araw, ipapatayo kita sa tuktok ng bansa at pagselusan ang lahat ng babae. Inilagay ni Jane Lewis ang kanyang ulo sa kanyang balikat at umiyak, ayaw niyang maging isang mayaman na babae. Ngayon, nagsusumikap siyang kumita at magbukas ng kumpanya. Nadismaya siya kay Alex Dixon dahil gusto niyang iwasan ang pamumuna ni Helena at ayaw niyang mababawasan ang tingin sa asawa. Talagang nadismaya si Jane Lewis kay Helena sa pagkakataong ito. Kabanata 824. Matapos makatulog si Jane Lewis, lumabas ng silid si Alex Dixon. Si Ang Shanming, Baldman, Ding Ching at ilang iba pa ay nakatayo sa sala, naghahanap ng anumang pagkakamali sa sistema ng seguridad. Utos ni Alex Dixon sa malalim na boses, ang seguridad ng Villa ay pinalakas.
ngunit sa panahon na ito, kailangan mo pa ring magpalit-palit sa tungkulin sa Villa, walang dapat magkamali. Oh, ang iilan sa kanila ay sabay-sabay na tumayo at sabay-sabay na sumagot. Tuma-ngo si Alex Dixon, nawasak ang pamilya Bai, ang braso ni Dixon Rong ay napilayan niya. At bumalik siya sa pamilya Shu, siguradong may sama ng loob siya sa kanya, at hindi pa bumalik si Little Tita, panahon na ngayon ng maraming kaguluhan, at hindi niya mapabayaan ang kanyang pagbabantay sa panahong ito. Itinaas niya ang ulo niya at tumingin sa paligid, na wala na si Helena, dapat ay ipinadala siya sa ospital upang hugasan ang kanyang tiyan. Sapat na ang dosis ng gamot sa tasa para mahiga si Helena sa ospital sa loob ng 4 o 5 araw, babalik lamang siya pagkatapos ng maraming pagpapahirap. Sa sandaling ito, maganda rin na hayaan ang kanyang asawa na magkaroon ng tahimik na oras at alaga ang mabuti ang kanyang pagbubuntis. Matapos ituro ni Alex Dixon ang mga kinakailangan sa seguridad ng Villa, nagplano siyang magmaneho papunta sa parmasya at kumuha ng dosis ng pampakalma na gamot para sa kanyang asawa. Nakalipat na si Helena sa ospital, kahit pinagalitan siya ni Albert Lewis, tumakbo pa rin ito para alagaan siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay ang kanyang matandang asawa, kahit anong mangyari, hindi niya ito mapapansin. Sa hapon, nakatanggap ng tawag si Alex Dixon mula kay Jiang Shuila. Libre ka ba sa hapon? Tumayo si Alex Dixon sa tabi ng kalan at sumandok ng sopas habang tinanong niya, anong problema? May meeting ang kumpanya sa hapon, kung libre ka, pwede ka bang sumama at sumali? Ito ay isang patalastas tungkol sa Red Fescue Health Wine. Napatingin si Alex Dixon sa sabaw ng manok sa kaldero, sapat na ang init noon. Kahit na siya ay isang tindera sa kumpanya, ang Red Fescue Wine ay ang kanyang produkto pagkatapos ng lahat. Tuma-ngo siya at sinabing, anong oras? 2:30 p.m. sa meeting room ng kumpanya. Nilaga na ang sabaw ng manok at napuno ng halimuyak ang silid. Dinala ni Alex Dixon ang sopas sa hapagkainan upang palamig ito, binati niya si Jane Lewis at saka lumabas ng Villa. Bago siya lumabas, espesyal niyang inutusan si Ding Ching. Aalis ako saglit, ipapaubaya ko sa iyo ang kaligtasan ng aking asawa at mga anak. Umupo si Ding Ching sa sofa at ang kanyang ekspresyon ay kasing lamig ng dati. Tuma-ngo siya at muling nagtanong. May balita na ba sa kinaroroonan ng kapatid ko? Tumigil sandali si Alex Dixon, hindi ko pa siya hinahanap, pero magpapatuloy ako sa pagsisiyasat. Talagang kakaiba ang sabihin tungkol kay Ding Yu, na nawala. Pinakilos niya ang mga puwersa ng Dixon clan at hinanap kung saan-saan, ngunit wala silang makitang bakas ni Ding Yu. Sa puso ni Alex Dixon, naisip din niya ang pinakamaraming sitwasyon. Iyon ay, hindi nabuhay si Ding Yu, ngunit tinanggihan ni Ding Ching ang puntong ito. Siya at si Ding Yu ay magkapatid na magkapatid, at may banayad na koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Kung namatay si Ding Yu, mararamdaman niya ito. Ngayon, dahil dinala rin ni Han Yun ang mga tao sa Yanxia, pansamantala silang nakatalaga sa base ng Dragon Sky Group, binalak ni Alex Dixon na hayaan ang Dragon Sky Group at ang mga dayuhang puwersa na mag-imbestiga ng sabay at hanapin ang kinaroroonan ni Ding Yu. Nang halos 2:30 p.m., dumating si Alex Dixon sa joint ventures. Bago siya naglakad papunta sa meeting room, narinig niya ang paos na boses ng isang itik na nag-uutos sa mga empleyado nito. Lumipat ng kaunti sa mesa, gusto ko ang pinakamasarap na tsaa, maging masipag ka at huwag magpapabaya. Nang marinig ang boses na ito, agad na kumunat ang noo ni Alex Dixon. Hindi ba boses ito ni Jiang Shuaimeng, bakit bumalik ang matandang brat na ito? Pumasok siya sa meeting room at nakita niya si Jiang Shuaimeng na nakasuot, may bitbit siyang rack at inuutusan ng meeting staff na linisin ang kwarto. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang maganda at marangal na matandang ginang na nakasuot ng itim na Fugi Pieni Cheongsam, si Elder Madam Jiang Yun. Sa likod ng Old Lady Jiang ay may 4 na bodyguard na nakasuot ng itim na suit at salaming pang-araw. Nang makita ito, alam na alam ni Alex Dixon. Siguradong si Jiang Shuaimeng ang tumakbo sa matandang ginang at umiyak, sinira ni Old Lady Jiang ang bunsong anak na ito sa simula. Sa sandaling yun, malambot ang puso at inalis niya ang patriarch ng Jiang na ibalik si Jiang Shuaimeng. Nagmura si Jiang Shuaimeng, paglingon niya. Nakita niya si Alex Dixon,
Siya subconsciously nanginginig at ang kanyang mukha ay naging medyo berde. Lumingon din si Old Lady Jiang at matalim na tumingin kay Alex Dixon, hindi siya umimik, ngunit may bakas ng puot ang kanyang mga mata. Sumandal si Alex Dixon sa doorframe at mukhang walang pakialam. Gayunpaman, ang Old Lady Jiang ay labis na hindi nasisiyahan sa kanya ngayon at palaging iniisip na lalabanan niya ang kanyang pinakamamahal na anak, si Jiang Shuaimeng. Sa sandaling ito, ang malutong na tunog ng mataas na takong ay nagmula sa kanyang likuran. Alex, nandito ka na, magsisimula na ang meeting, umupo ka na. Mabilis na naglakad si Jiang Shuili at huminto nang malagpasan siya nito. Hininaan niya ang boses at walang magawang sinabi. Bumalik kahapon si fourth uncle, it was the meaning of old madam. He was looking for death at home. My dad really had no choice but to let me give fourth uncle an idle job in the company, but don't worry, with binabantayan ko si fourth uncle. Hindi ko na siya hahayaang makipag-ugnayan muli sa mga pangunahing bagay ng kumpanya. Tuma NGO si Alex Dixon, halos naiintindihan niya ang kawalan ng kakayahan ng Jiang family. Ano ang sinabi niya? Ang isang mapagmahal na ina ay higit na katulad ng isang talo ng anak. Shuaimeng, maupo ka. Nagsalita si Old Lady Jiang sa marangal na paraan. Sinulyapan niya si Alex Dixon, sinadya man o hindi, at sinabing, ang kumpanya ay pag-aari ng Jiang family. Ikaw ay miyembro ng Jiang family. Walang sinuman ang may karapatang itaboy ka. Nay, maupo ka na. Si Jiang Shuaimeng ay naglagay ng mapupungay na mukha. Hinayla niya ang upuan sa main seat at pinaupo ang matandang ginang. Ang pangunahing upuan ng silid ng pagpupulong ay orihinal na inookupahan ng Pangulo at ni Jiang Shuila. Ngunit umupo si Old Lady Jiang, umupo din si Jiang Shuaimeng sa kaliwang bahagi, ayaw hayaang tumayo ni Jiang Shuila ang matandang ginang dahil sa kanyang katayuan bilang senior, kaya umupo siya sa tabi ni Alex Dixon. Makalipas ang 1 minuto, napuno ang meeting room ng matataas na opisyal at nagsimula na ang meeting. Ang tema ng pulong na ito ay upang isulong ang pagbebenta ng bagong Red Fescue wine, ayon sa marketing plan ng kumpanya. Nagplano silang mag-imbita ng isang celebrity para i-endorse ito. Matapos ihambing ang data, ang departamento ng marketing ng kumpanya ay nagbigay ng impormasyon ng ilang mga kilalang tao at hayaan ang lahat na pumili ng isa upang i-endorso. Sa pagkakataong ito, pipili tayo ng 4 na celebrity na may magandang traffic, isinasaalang-alang ang halaga ng endorsement fee. Kung gayon, pipiliin natin ang bagong henerasyon ng mga celebrity sa nakalipas na 2 taon. Ipinatong ni Jiang Shuila ang kanyang mga kamay sa mesa at sinabing to the crowd, the information of these few candidates for endorsement, they were all on the big screen. After everyone took a closer look, we will discuss who our company should upa. Inisip ni Alex Dixon na tungkol ito sa Red Fescue wine, ngunit hindi niya inaasahan na imbitahan siya ni Jiang Shuila sa meeting para pag-aralan kung sinong bituin ang gusto niyang imbitahan. 4. Hindi siya interesado sa ganitong bagay. Nang makitang mainit ang usapan ng lahat, sumandal siya sa upuan at kinuha ang kanyang telepono para magpadala ng mensahe sa WeChat sa kanyang asawa. Asawa, tandaan mong uminom ng sabaw ng manok at ang gamot ay nasa kusina, dadalhin ito ni Ding Ching sa itaas para sa iyo. Pagkatapos magpadala ng mensahe sa WeChat, kinuha ni Alex Dixon ang kanyang telepono at naglaro ng Russian Cube game, nagbingi-bingihan siya sa usapan sa meeting room. Lumingon si Old Lady Jiang at nakita niya si Alex Dixon na naglalaro, isang flash ng matinding displeasure ang bumungad sa mukha niya. Naglaro si Alex Dixon saglit at malapit ng i-clear ang level, bigla niyang narinig ang boses ni Jiang Shuila. Alex Dixon, sino sa tingin mo ang bagay? Hanggang sa tumawag siya ng 2 beses ay tumingala si Alex Dixon na parabang nagising siya sa isang panaginip. Antong hininga si Old Lady Jiang at ang kanyang ekspresyon ay naging pangit at pangit. Kabanata 825 nang makita ang blanko niyang lahat ng ekspresyon, medyo nawalan din ng magawa si Jiang Shuila at nagpaalala, tinatalakay namin ang usapin ng celebrity endorsement ng Red Fescue wine, ngayon, nasa big screen na lahat ng impormasyon ng 4 na kandidato, kanyang opinyon, sino sa tingin mo ba ay angkop? Dahil siya ay tinawag, Alex Dixon ay maaaring maging perfunctory at tumingin sa malaking screen. Ang 4 na babaeng celebrity ay pawang magarang suot, na ikinasilaw niya, casual niyang sinabi, mauna na tayo. Sa sandaling matapos siyang magsalita, umalingaw-ngaw ang tunog ng pato ni Jiang Shuaimeng,
na nagdadala ng matinding kawalang kasiyahan. Alex Dixon, natatakot ako na hindi mo alam kung sino ang mga babaeng celebrity na ito at kung anong uri ng mga eksena ang kanilang nakuha, di ba? Ito ay isang malaking bagay para sa kumpanya. Ang iyong perfunctory attitude ay hindi sineryoso ang mga bagay ng kumpanya. Nagkibit balikat si Alex Dixon, kung gayon sino sa tingin mo ang angkop? Mahigpit na hinihiling ng ika-4 na uncle si Wang Wanteng, hinaplos ni Jiang Shuila ang kanyang mga templo at napabuntong hininga. Ngunit sa palagay ko ay hindi ito angkop, at saka, ang kanyang reputasyon ay hindi kasing ganda ng iba pang tatlo. Wang Wanteng, natigilan si Alex Dixon, tila may impresyon siya sa tinatawag nitong Wang Wanteng, nagdebu siya bilang isang superstar, at nakagawa pa ng ilang limitadong pelikula, kung hindi sapat ang galing niya sa pag-arte, maipapakita lang niya. Para makahanap ng napakagandang babaeng bituin na mag-e-endorso ng Red Fescue Health Wine ng kumpanya. Hindi ito parang kidney tonic, angkop ba ito? Lubos kong inirerekomenda si Wang Wanteng, ipinatong ni Jiang Shuaimeng ang kanyang mga kamay sa mesa at sinabi na may mabangis na tono, ang mga inuming pangkalusugan ng aming kumpanya ay para sa mga high-end na customer, talagang nakikita siyang maging tagapagsalita para sa Red Fescue Wine. Marami sa mga taong naruroon ang hindi sumang-ayon. Gayunpaman, napakatigas ng ulo ni Jiang Shuaimeng at iginiit na si Wang Wanteng ang maging tagapagsalita. Hindi, agad namang umiling si Alex Dixon, maghanap ng beauty star para i-endorso ang health wine. Sinisira nito ang reputasyon ng kumpanya at pinababa ang kalidad ng mga produkto. Hehe, anong alam mo, si Jiang Shuaimeng, na umaasa sa suporta ni Old Lady Jiang, ay nabulalas. Hindi mo alam ang entertainment industry, 3 pelikula at 4 na advertisement ang pinirmahan ni Wang Wanteng ngayong taon. I bet na sisikat siya sa mahabang panahon. Kumunot ang noo ni Alex Dixon. Jiang Shuaimeng, huwag mong sabihin sa akin na mayroon kang ilang pribadong paninda na nagre-rekomenda kay Wang Wanteng ng ganito. Sa sandaling sinabi niya yon, ang ekspresyon ni Jiang Shuaimeng ay hindi natural. Siya ay lumipad sa galit dahil sa kahihiyan at sinabing, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Nakita ni Alex Dixon ang kanyang desperado na hitsura at naging malinaw ang kanyang puso. Malamang dahil may mga pakikitungo si Jiang Shuaimeng sa Wang Wanteng na ito kaya dinala niya ang kanyang mga personal na gamit at inirekomenda siya. Enough, ano bang pinagtatalunan niyo? Sumigaw si Old Lady Jiang sa marangal na paraan, at pagkatapos ay sinabi kay Jiang Shuaimeng, Ziming, sa palagay ko ay hindi rin angkop kay Wang Wanteng, si Jiang ay palaging nagsusulong ng positibong imahe, paano sila makakahanap ng ganoong babae na mag-endorso ng mga produkto? Bagamat may kinikilingan siya sa kanyang bunsong anak, hindi niya gusto ang ganitong klase ng mapang-akit na babae, mas naging imposible para sa isang magandang babae na masangkot sa negosyo ng Jiang family. Agad na natakot si Jiang Shuaimeng, at napayuko na lang siya sa kahihiyan. Sinulyapan pa niya ng masama si Alex Dixon. Old Madam, ang tagapagsalita ng aming kumpanya, sa totoo lang, ito ang una, sinabi ni Jiang Shuila. Ang kanyang pagkakakilanlan ay napakaangkop, ngunit gusto ng kabilang partido ang pinakamataas na bayad sa pag-endorso. Sinabi rin niya na ang petsa ng anunsyo ay hindi kaya't kung maaari niyang tanggapin ang pag-endorso ay isang problema pa rin. Siya ay nagbigay din ng ilang malupit na mga kondisyong produkto sa takot na maapektuhan ang kanyang imahe. Kalokohan, galit na hinampes ni Old Lady Jiang ang meeting table. Ano na ang status ng Jiang's Corporation natin? Aktres lang siya, paano siya magiging mayabang? Siya ay isang artista, hindi isang artista, ungol ni Alex Dixon. Sa hindi malamang pagkakataon, narinig ni Old Lady Jiang ang kanyang mga salita at sinabi sa madilim na mukha, Alex Dixon, tila may ideya ka? Kumunat ang noo ni Alex Dixon. Matanda na itong matandang ginang, bakit ang talas pa ng tenga niya? I don't have any idea, inilahad ni Alex Dixon ang kanyang mga kamay. Ayaw niyang ma-provoke itong matigas na matandang ginang. Gayunpaman, hindi umatras si Old Lady Jiang, tinitigan siya nito at sinabing, bihira kang pumunta sa kumpanya, at hindi ka madalas nakikibahagi sa mga kumpanya ng kumpanya, ngayon ay ibibigay ko sa iyo ang gawaing ito, pumunta ka at hanapin ang tagapagsalita nito. Kahit anong paraan ang gamitin mo, hinayaan mo siyang kunin ang pag-endorso ng aming kumpanya. Agad na hindi nakaimik si Alex Dixon. Tulad ng inaasahan, mas matanda ang mas matalino, hindi niya dapat na-provoke itong matandang ginang.
Ngayon, sinamantala ni Old Lady Jiang ang sitwasyon at inihagis ang mainit na patatas sa kanyang mga kamay. Inihagis pa niya ito sa harap ng maraming tao, halatang mabigat na problema ang binibigay nito sa kanya. Old Madam, I can't do this job. Kung ayaw niyang i-endorse, hindi niya mapipilit ang sarili niya, di ba? Malamig na bumuntong hininga si Old Lady Jiang at sinabing, kadalasan ay hindi ka abala sa iyong trabaho, ngayon ay ikaw na ang magtrabaho para sa kumpanya. Agad ding nag-echo si Jiang Shuaimeng, oo, Alex Dixon, hindi mo ba kaya, bakit hindi mo man lang kayanin ang ganoong kaliit na bagay, anong silbi ng kumpanya sa'yo, kung hindi mo magawa ito, sa tingin ko dapat mong talikuran ang iyong posisyon. Pinaikit ni Alex Dixon ang kanyang mga mata, masasabi niya kung ano ang nangyayari. Sabay na kumanta ang mag-ina, nakatingin pala sila sa posisyon niya bilang general manager, pinahirapan siya ng mga ito sa harap ng lahat, gusto nilang umatras siya at ilipat ang kanyang posisyon kay Jiang Shuaimeng. Paano kung yayain ko siya dito, hehe, kung talagang may kakayahan ka, luluhod ako sa iyo, matuwid na wika ni Jiang Shuaimeng. Nang matapos siyang magsalita, umiling si Alex Dixon at sinabing, Jiang Shuaimeng, ilang beses ka nang lumuhod sa akin, walang halaga ang tuhod mo. Ikaw, agad na nakaramdam ng hiya at galit si Jiang Shuaimeng, nang hihingi talaga ng gulo ang batang ito. Why don't we do it way? Alex Dixon said with a smile that was smile, if I invite this spokesperson, you guys can bark like dogs in front of everyone, how about it? Si Jiang Shuaimeng ay natigilan at galit na galit. Sige, kung hindi mo siya maimbitahan, magre-resign ka na agad at ililipat sa kumpanya bilang janitor. Dale, Tuma NGO si Alex Dixon bilang kasiyahan, ito ang gusto niyang epekto. Sa oras na ito, si Jiang Shuela, na nakaupo sa tabi niya, ay hinayla siya sa ilalim ng mesa at sinabi sa mahinang boses. Kanina lang kita sinipa, bakit hindi ka nag-react? Sinadya ka ng pang-apat na uncle, bakit hindi mo narinig? Ang hinahanap mong tagapagsalita ay hindi tanong kung payag ba siya o hindi, kulang na lang ang oras niya. Hindi niya masisira ang oras, magtapon ka man ng bundok na ginto, hindi ka niya may endorso maliban kung sinira niya ang kontrata. Ang pagbabayad sa kontrata ay isang bawal para sa mga artista, at ito ay katulad ng pag-imbita ng gulo para sa sarili. Ang sinumang celebrity na may utak ay hindi makakasira sa kontrata at makakatanggap ng hindi mahalagang pag-endorso. Si Jiang Shuaimeng ay may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha, matagal na niyang alam ang tungkol sa bagay na ito at sadyang pinahihirapan si Alex Dixon. Kahit anong paraan ang ginamit niya, imposibleng imbitahan ni Alex Dixon ang tagapagsalita nito. Alam din ng mga nakatataas sa paligid ng conference table ang tungkol sa bagay na ito, napatingin silang lahat kay Alex Dixon na may simpatiya. Upang hayaang makabalik si Jiang Shuaimeng sa kumpanya, nagsikap din si Old Lady Jiang na magsisimula kay Alex Dixon sa sandaling dumating siya. Hindi man niya tinanggal ang kanyang posisyon bilang general manager, ang kanyang prestihiyo sa kumpanya ay mababawasan din ng husto sa pagganap, bukod dito, magdagdag siya ng isang piraso ng itim na materyal mula sa manipis na hangin. Tinitigan ni Old Lady Jiang si Alex Dixon at sinabing, isang araw lang ang ibibigay ko sa iyo, sa araw na ito, tapusin ang gawain ito, kung hindi, isuko ang posisyon ng general manager, masyadong mahaba ang isang araw, napailing si Alex Dixon sa hintuturo at ngumiti, 10 minuto. Hindi, 1 minuto. Abangan ang susunod na kabanata.